Hi guys! Welcome back again to my vlog. So for today's video, yun nga, meron ulit kaming game kalaban yung team ng Pangasinan sa PSL ng 6 PM. Pero maaga pa, 10 AM pa lang ng umaga. So samahan nyo muna ako mag-breakfast and after nito, pupunta tayo doon sa court para mag-activate lang ulit. Tapos after nyan, samahan nyo ako sa mga routine na ginagawa ko bago yung game. So ginagawa ko yung activation para yun nga, hindi na tayo mabigla sa game mamayang 6 PM. So maging ready yung katawan natin mamaya sa game. Kalaban yung team ng Pangasinan. So mabigat na team, malakas yung lineup nila. So kami is yun nga, mga bago lang din halos yung mga teammates ko. First time nila sa pro. May mga nadagdag na sa amin sa lineup pero yun nga, kahapon lang sila nagpakita sa practice so wala pa masyadong yun nga, hindi pa sila masyado nakaka-attend ng practice so bago pa sila sa play. Yun nga, sana makuha namin yung panalo mamaya. So ngayon, magbe-breakfast lang muna ako and after nito, pupunta na nga ako sa court para mag-activate. So samahan nyo ako guys, papakita ko sa inyo yung mga ginagawa ko. Sakaling makatulong sa inyo, gawin nyo rin to pag may mga game kayo para maging ready kayo sa game. Tara, samahan nyo ako. So, magbibisa tayo. Papunta na tayo ng court para yun nga makapag-start na tayo ng activation natin and hindi tayo kapusin sa oras. Hindi tayo malate sa game mamaya kasi medyo malayo pa yung game namin. Sa Valenzuela yung game namin sa may West Arena. So, kailangan natin agahan yung pag-activate para hindi tayo gahulin sa oras. So, magsasapatos lang ako and nagre-ready lang ako. Tapos, punta na rin tayo sa court. So, tara. Punta tayo sa court. So, pupunta na tayo ng court and medyo mainit. Doon tayo sa court guys and napakamalas na naman. Nakasarado na naman yung court. So, kailangan natin mag-over the bakod ngayon. So, yun guys, gagamit tayo ng pinagbabawal na technique. Kasi, nakasara yung gate. So, kailangan natin mag-over the bakod. So, what's up mga teammates? Nandito na tayo ngayon sa court. Start na tayo ng activation and warm-up, tapos stretching, tapos konting shooting. So, yun, para ma-activate yung muscles natin para mamaya ready na tayo sa laro. So, unang-una kong ginagawa is itong stretching. Stretch natin maigi yung mga legs natin. So, yan. Mabilisan na stretching lang naman to. Hindi naman yung sobrang kasi mamaya pa sa game talaga yung kailangan na talagang yun yung full stretch kumbaga, parang yun yung stretching natin talaga na sagad na stretching na kasi yun na yung talagang laro. So ngayon parang kasama pa rin to sa warm-ups. So yun nga, ito, pwede nyo rin gawin to pag may mga game kayo para hindi nga kayo mabigla sa mga laro and makaiwas tayo sa mga injuries. Pwede rin tong mga ganitong stretching na para ma-stretch talaga maigi yung legs nyo. Kasi syempre legs talaga yung pangunahin na ginagamit sa basketball. So kailangan nyo rin i-stretch yung mga arms nyo and yung mga shoulders nyo para yun nga iwas tayo sa injury and itong knees. Ito yung pinakamahalaga na dapat ingatan natin yung tuhod natin. Kasi syempre pagka na-injury tayo sa tuhod, yun nga. Kumbaga, ang tagal talaga ng recovery pagka na-injury ka sa tuhod. So ito yung mga isa sa kailangan nating ingatan. So yun, after ng warm-ups natin and stretching, sundutan natin ng konting push-ups. Sabay sundan natin to ng sit-ups.
Kahit 3 set lang. Tag 10 ng push-ups, tapos yun nga, kahit tag 20 ng sit-ups. Okay na yun. So after natin ng activation na yan, yun nga, punta na tayo sa practice shooting natin para magamay natin yung bola and hindi tayo masyadong manibago mamaya sa game. Kasi may mga ganun akong feeling minsan na parang nanibago ako sa bola pagka hindi talaga ako umawak ng bola bago yung game. So kailangan natin talagang mag-shooting. So para yun nga, ready tayo mamaya. So tara, practice shooting muna tayo ng konti. So yun guys, una sa mga ginagawa ko sa practice shooting is ito nga, ginagamay ko yung bola. Kasi yun nga, hindi naman tayo talaga ganun ka shooter. So ito, mga malalapit lang. Tapos parang feel lang natin yung tira natin sa malapit na pwesto para yun nga, masana yung kamay natin. Kumbaga yung follow through natin, makuha natin. Kahit yung mga ibang mga player din naman siguro, ganito yung mga ginagawa nila. Yan, sa malapit lang muna. Para lang makuha talaga yung form ng tira. Kasi pagka idiniretso na natin ito ng shooting na sa mga mid-range, kumbaga yung tira natin syempre bago. Kumbaga parang masasanay siya na kumbaga hindi ano yung form mo. Hindi makukuha yung tamang form. Pero kapag kunyari ganito, bago ka pa lang mag-shooting, nakukuha mo yung tamang yung tamang tira. Pero disclaimer guys, hindi ako shooter talaga. Chamba-chamba lang din talaga tayo minsan. Kaya ito, pinapractice ko pa rin yung shooting ko. Para yun nga, madagdag sa skills natin. Kumbaga, pagka, syempre big man yung nilalaro natin. Pag di tayo nilabasan ng kalaban natin big man, pwede tayo tumira sa malayo. So, dagdag advantage yun sa atin. Kaya talagang pinapractice natin yung shooting. Kailangan talaga yung shooting natin. So, yung mga ganitong drills, pwede nyo rin itong gawin para ma-improve kahit paano yung shooting nyo. Hindi ko naman sinasabi na talagang magiging sobrang shooter kayo, pero nasa sa inyo na yan kung gaano kayo kasipag mag-shooting. So, pero sinasabi ko lang na pwede ito makadagdag. Makatulong sa shooting nyo. Tsaka yung kung gusto nyo yung makuha yung tamang form ng tira nyo. Kasi sa malapit nyo talaga makukuha yan Ayun. Kasi ako ngayon, aminado ako na yun nga, yung tira ko. Minsan talaga, tumatagilid pa rin yung tira ko Kaya itong next na drill naman is yung one hand naman. Para masana yung kamay nyo na isa lang talaga yung panira. Kasi yun naman talaga yung proper. Yun yung proper na tira. Isa lang talagang kamay. Yung magtutulak dun sa bola. Support lang tong isang kamay. Ito pwede nyo itong gawin ng tag-10 bawat isang side. So yan, malaking na yan sa inyo, malaking tulong para ma-improve yung shooting. Kasi ako aminin ko, kahit pa paano,
Itong drills na to, yung mga ginagawa ko, nakatulong to sa akin. Kasi di naman talaga ako shooter eh. Kumbaga yung tira ko talaga, chamba-chamba lang talaga eh. Pero ito nga, kahit papaano, nakakadagdag dun sa chamba ko. Gigets niyo ba yung sinasabi ko? So, yun nga. So yun na nga mga teammate, tapos na tayo mag-shooting and 12 PM na ng tanghali ngayon. And kailangan na natin kumain ng lunch para makaalis na rin tayo maya-maya kasi nga 4 PM yung call time namin dun sa West Arena. And samahan niyo ako guys sa biyahe ko papunta doon. So tara, let's go. Alis muna tayo dito sa court para makauwi tayo ng bahay. Tara! So what's up mga teammate? Tapos na tayong kumain ng lunch and ngayon mag-aayos muna tayo ng tuhod bago tayo malis ng bahay para ma-relax muna yung tuhod natin habang nasa biyahe tayo papunta ng West Arena sa may Valenzuela. So pakita ko sa inyo yung tuhod ko ngayon na naka-ice pack and maya-maya alis na nga rin tayo papunta ng West Arena. So kita tayo sa daan and samahan nyo ako papunta doon. So let's go! So what's up mga teammate, at nakaalis na nga tayo ng bahay. Papunta na tayo ngayon ng Valenzuela. Medyo na late tayo ng alis ng bahay kasi 2:30 na ngayon. 2:35 to be exact. Hindi ko alam kung anong oras tayo makakarating ng West Arena sa may Valenzuela. Pero sana hindi naman tayo masyadong late. At sana wala pang traffic dahil maaga-aga pa naman. Medyo mainit din yung panahon. Pero sana wag nga lang umulan. Mas okay nang mainit, wag lang maulan. Dahil mas mahirap mag-drive ng motor pagka maulan. Ang call time namin is 4 PM. Medyo maaga pa naman. Sana lang talaga wala tayong madaan ng masyadong traffic. Kasi yung malalang traffic para hindi tayo malate sa call time. So ngayon nandito pa lang tayo sa Pasita Complex dito sa may San Pedro, Laguna. And sana maging mabilis yung biyahe natin. So samahan nyo muna ako guys. And magkita tayo pag nakarating na tayo dun sa may bandang Quezon City siguro. Kasi mag-drive lang muna ako ng mabilis. Pero maingat para siguradong safe na makakapunta tayo sa venue. At hindi tayo magkakaroon ng aberya. Ay, sa wakas nakarating din. Ay, grabe, napakalayo. Napakalayo nitong venue na to. Oh, Diyos ko. Pero, nandito na tayo guys and medyo late na nga tayo. So, ang susunod na video na to ay yung gameplay na kasi nga hindi na ako makapag-video doon sa loob. Kasi nga, late tayo dumating. So, kita tayo mamaya sa game. And at center number 34, King de Sacramento. This is a much smaller lineup. Dapat ma-take advantage na just like that. Destacamento, 2 points. The assist there by Ondivilla. Di bago. Parang tayo, luma na. Ikaw lang yun. 62-37. Less than away. And rebounded by Ondivilla. Nice pass. King Destacamento with a finish. And that's the strength of King Destacamento. He's a big that can run the floor like a gazelle. Here is Ondivilla. And he will score in transition. Great. It is always spectacular when he make baskets, right? Pang reels. Pang reels, mapang reels. Shooting guard, Mark Tully will be the other guard. Aguirre, binabangga niya si
pagsanghan at King Destacamento with 13 points. Nice no-look pass there by Ondevilla. And look at that move by King Destacamento. Pangasinan. Let's take a look at this no-look pass. King Destacamento with a series of moves there. Reverse, left-handed reverse by King. Gets the kind bounce. Destacamento. Reapers, they're on the verge of getting their second win here in the PSL President's Cup. It was a total team effort, Mark, for the Abona Reapers. As you So what's up mga teammate? Welcome back again to my vlog. And yun nga, pauwi na tayo ng bahay. Natapos na yung laro